Hello housemates! Ngayong nalampasan na ninyo yung mga gawaing individual o hamon na aking ibinigay para sa inyo, narito na ang huling hamon na aking ibibigay, ngunit ito ay hindi individual, bagkus ito ay pangkatang gawain. Upang malaman ninyo kung ano ang nararapat ninyong gawin, halina't pakinggan ninyo ang aking panuto. Bumuo ng pangkat na may 5 miyembro. Aking uulitin, bumuo ng pangkat na may 5 miyembro at sumulat ng isang iskripan radyo na napalulooban ng mga hudyat ng konsepto ng pananaw para sa pagbo-broadcast o pagsahimpapawid. Uulitin ko, bumuo ng pangkat na may 5 miyembro at sumulat ng isang iskripan radyo na napalulooban ng mga hudyat ng konsepto ng pananaw para sa pagbo-broadcast o pagsasahimpapawid. Maaring ito ay kaugnayan sa diborsyo, National Rally for Peace at marami pang iba. At tingnan din ninyo yung screen para malaman ninyo yung tamang pagkakasulat ng komentaryong panradyo. Ito ang halimbawa na makikita ninyo sa inyong mga screen. Upang maging gabay sa inyo ay narito ang rubrics para sa pagsulat ng iskripan radyo. Mayroon tayong mga kategorya at mayroon din tayong mga kriteria para inyong magsisilbing gabay. Para sa kategorya ay mayroon tayong napakahusay, ito ay may katumbas na 10 puntos. Mahusay, 8 puntos. Katamtaman, 5 puntos. Hindi, 3 puntos. Para naman sa ating kriteria, una, nilalaman. Makakakuha kayo ng 10 puntos o ito ay katumbas ng napakahusay kung kayo ay napakahusay ang nilalaman, malinaw ang tema, layunin at mensahe. Mahusay ang pagkagagamit ng hudyat ng konsepto ng pananaw upang ipahayag ang mga ideya. Ngayon naman ay makakakuha kayo ng 8 puntos para sa kriteria ng nilalaman kung kayo ay mayroong ganitong description. Malinaw ang tema at layunin, ngunit may kaunting aspeto ng maaaring linawin pa. May angkop na paggamit ng hudyat at ng wastong konsepto ng pananaw. Panglima, makakakuha kayo ng katamtaman o 5 puntos para sa nilalaman kung may malinaw na tema ngunit may mga aspekto ng mensahe o pananaw na kulang sa paglilinaw. Kayo naman ay makakakuha ng 3 puntos para sa nilalaman kung ang inyong gawain o ang inyong iskripan radyo ay walang malinaw na tema at hindi nagamit ang konsepto ng pananaw. Para naman sa ikalawang kriteria, ito ay ang istruktura at organisasyon. Kayo ay makakakuha ng 10 puntos para sa istruktura at organisasyon kung kayo o ang inyong gawain ay napakahusay ang daloy ng script, maayos ang pagkakabuo ng bawat bahagi sa simula, gitna at wakas, na kung saan angkop ang pagkakasunod-sunod ng ideya at epektong nagagamit sa broadcast. Kayo naman ay makakuha ng 8 puntos para sa estruktura at organisasyon kung ang inyong gawain ay mahusay ang daloy ng script, maayos ngunit may ilang aspeto na maaaring pagbutihin pa. Kayo naman ay makakakuha ng 5 puntos para sa estruktura ng organisasyon kung katamtaman ang organisasyon, may ilang bahagi na hindi makaugnay o hindi maayos ang daloy. Para naman sa ikatlong puntos na inyong makuha, kung sakaling ito ang aking makikita para sa inyong iskripan radyo na bahagi ng istruktura at organisasyon, hindi malinaw ang istruktura at organisasyon, mahirap sundan ang daloy ng ideya. Para naman sa pangtatlong kriteria para sa inyong iskripan radyo, kayo makakakuha ng 10 puntos kung napakahusay ang paggamit ng wika, malinaw, angkop at malikhain ang mga pahayag. Ang mga hudyat ng pananaw ay natural at makabuluhan.
Kayo naman ay makakakuha ng 8 puntos kung mahusay ang paggamit ng wika. May ilang aspeto na maaaring maging mas natural o makabuluhan. Makakakuha naman kayo ng 5 puntos kung mahina ang paggamit ng wika. Maraming maling gamit ng salita at mahina ang hudyat ng pananaw. Kayo naman ay makakakuha ng 3 puntos para sa wakas at estilo kung hindi angkop ang wika, hindi na ipakita ang konsepto ng pananaw. Para naman sa pang-apat na kriteriya, ito ay ang kredibilidad at pagkamalikhain. Kayo ay makakakuha ng 10 puntos sa bahaging ito kung napakahusay at malikhaing paglalakad. Natatangi ang presentasyon at nakakukuha ng atensyon ng tagapakinig. Kayo ay makakakuha ng 8 puntos naman para sa bahagi ng kredibilidad at pagkamalikhain kung mahusay ang malikhaing aspekto. May kakaunting bahagi na maaaring pagbutihin. Kayo naman ay makakakuha ng 5 puntos para sa kredibilidad at pagkamalikhain. Katamtaman ang malikhaing aspekto, may limitadong pagiging orihinal o nakakaaliw na elemento. Mahina ang malikhaing aspekto, hindi nakakaakit o natatangi. Kayo naman ay makakakuha ng 3 puntos para sa kredibilidad at pagkamalikhain kung sakaling ang inyong script ay walang malikhaing aspekto, hindi epektibo sa tagapakinig. Mayroon tayong 4 na criteria para sa ating ginawang rubrics o holistic rubrics sa script na panradyo. Ibig sabihin, kung kayo ay makakakuha ng tigsa 10 puntos sa bawat criteria na aking sinabi kanina, uulitin ko, una, nilalaman, estruktura at pangalawa, estruktura at organisasyon, pangatlo, wakas at estilo, pang-apat, kredibilidad at pagkamalikhain. Kung sakaling kayo ay makakakuha ng tig sa 10 puntos sa bawat criteria na aking ibinahagi sa inyo, ay inaasahang makakakuha kayo ng 40 puntos para sa gawaing ito. Maliwanag ba, housemates? Hindi ko kayo naririnig. Maliwanag, housemates? Yan lamang muna at maraming salamat.